Sa gitna ng pagdiriwang kung saan ipinagmamalaki ng aking asawa ang kanyang buntis na kalihim at hayagang nagpaalam sa akin bilang legal na asawa, ngumiti ako at dahan-dahang umakyat sa entablado. Maraming salamat sa isang napakagandang pambungad na palabas. Ngayon naman, nais kong ipahayag ang pagsasampa ko ng formal na paghihiwalay, ang pagbawi ko ng aking mga puhunan, at ang pagkuha pabalik sa aking sariling bahay. Nang gabing iyon, sa harap ng mahigit 1,000 panauhin na nagtataas ng kani-kanilang baso para sa ika-10 anibersaryo ng kumpanya sa isang marangyang hotel sa Bonifacio Global City, hinawakan ng aking asawa ang kamay ng isang babaeng nagdadalang tao at sabay silang tumuntong sa entablado. Hindi man lamang niya ako tiningnan. Yumuko siya, marahang hinalikan ang noo ng babae, at nagsalita sa mikropono. Humihingi ako ng tawad sa aking asawa, ngunit kailangan ng batang ito ang isang ama. Natahimik ang buong bulwagan. Nakaupo lamang ako habang pinagmamasdan ang aking tarheta ng pangalan na inilagay sa tabi ng lumamig ng ulam na hipon at hindi ko napigilang mapangiti. Sa paningin ng iba, marahil ako ang pinakakaawa-awang babae ng gabing iyon. Ngunit walang sino man ang nakaalam na bago pumasok sa bulwagang ito, nakapagpasya na ako ng isang bagay na kahit ang aking asawa ay hindi kailanman naisip. Ako si Andrea. 10 taon na kaming kasal ni Carlo. Ang 10 taon ay hindi maikling panahon. Sapat iyon upang maalala kung paano umiinom ng kape ang isa, kung anong barong o polo ang paborito niya, at kung paano niya hinahawakan ang kanyang kwelyo kapag siya ay balisa. Sapat din iyon upang masanay ang isang babae na tumayo palagi sa likod ng kanyang asawa hanggang sa malimutan niyang may sarili pala siyang buhay. Nang gabing iyon, dapat sana ay nasa pangunahing mesa ako, kung saan ang aking pangalan na nakalimbag sa gintong letra ay katabi ng pangalan ni Carlo. Ako ang nagpareserba sa bulwagan, sumuri sa listahan ng pagkain, pumili ng mga bulaklak, nag-ayos ng listahan ng mga panauhin, at nagpaalala pa kay Carlo kaninang umaga na isuot ang asul na kurbata dahil iyon ang kulay ng tatak ng kumpanya. Bago kami umalis kaninang umaga, tumayo pa siya sa harap ng salamin at nagtanong kung bagay ba ang kurbata. Inayos ko ang buhol noon at ngumiti. Bagay na bagay sa iyo, sagot ko. Tumingin siya sa akin sa salamin at ngumiti sabay sabing, kapag kasama kita, laging nagiging madali ang lahat. Hindi ko akalain na iyon na pala ang huling beses na aayusin ko ang kanyang kurbata bilang kanyang asawa. Sapagkat pagsapit ng gabi, ang mismong kurbatang pinili ko ang suot niya habang nakatayo sa entablado katabi ang ibang babae. Ang pangalan niya ay Bea, 29 na taong gulang, ang personal na kalihim ni Carlo. Ang kanyang mapusyaw na asul na bestida ay yakap ang kanyang katawang bahagyang mabilog dahil sa pagbubuntis. Nakapatong ang isang kamay niya sa kanyang tiyan, habang ang isa ay mahigpit na hawak ni Carlo. Hawak ni Carlo ang mikropono at nagsalita sa mga ninong, ninang, mga kasamahan sa negosyo, at mga panauhin. Sinabi niya na bagamat isa itong mahalagang anibersaryo, nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang linawin ang isang bagay. Nakaupo ako sa ikatlong mesa, sa bandang dulo ng bulwagan, kasama ang ilang kasosyong hindi ko gaanong kakilala habang ang silya ko sa pangunahing mesa ay tahimik ng inalis ng tagapagsilbi. Tumingin si Carlo sa ibaba at tuluyang tumigil ang kanyang mga mata sa akin. Andrea, 10 taon tayong nagsama. Alam kong napakahirap para sa iyo na tanggapin ito, ngunit nagdadalang tao si Bea, walang kasalanan ang bata, at hindi ko kayang pabayaan ang aking dugo at laman. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa bulwagan. Hindi ko narinig ang bawat salita, ngunit narinig ko ang ilang mabibigat na buntong hininga. Pagkatapos ay tumayo ang aking biyenan mula sa pangunahing mesa. Nakasuot siya ng marangyang ternong kulay pulang alak at may kwintas na perlas mula sa Palawan na ako mismo ang nagregalo sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Tumingin siya sa akin na may malamig at kalmadong tinig. Andrea, wag mo nang pahirapan si Carlo. 10 taon na kayong nagsama, at nakuha mo na ang lahat ng dapat mong makuha. Bata pa si Bea at nagdadalang tao. Kung ikaw ay may unawa, dapat kang magparaya. Tinitigan ko siya ng matagal. Naalala ko noong nagsisimula pa lamang si Carlo sa kanyang negosyo. Ibinigay ko ang sarili kong ipon para sa kanya. Naalala ko ang bahay na iniwan ng aking mga magulang sa lungsod Quezon, na ibinenta ko upang tulungan siyang bayaran ang kanyang unang malaking utang. Naalala ko ang mga pagkakataong dumarating ang mga kasosyo mula sa mga probinsya. Binubuksan ko ang aming tahanan upang doon sila manatili at ako mismo ang nagluluto ng kanilang hapunan.
Naalala ko ang mga araw na kapos sa pondo ang kumpanya. Tatabi si Carlo sa akin, hahawakan ang aking kamay at sasabihing, Andrea, pagkatiwalaan mo lang ako ng isa pang beses. Nagtiwala ako, hindi lamang minsan kundi napakaraming beses. Hanggang sa gabing ito, nakatingin pa rin si Carlo sa akin. Ayaw kong maging mahirap ang sitwasyon para sa iyo. Nais ko lamang na bigyan mo ako ng kahit kaunting karangalan. Maaari ka bang umakyat dito at magbigay ng ilang salita ng pagpapala para sa amin ni Bea? Tanong niya. Napangiti ako ng napakaliit. Ito pala ang tunay niyang nais. Hindi lamang niya ako gustong pagtaksilan. Nais pa niya akong tumayo sa harap ng mahigit 1,000 tao upang personal na sabihing natapos ang aming pagsasama nang may maayos na kasunduan, na hindi siya isang lalaking taksil at ako ay isang maunawain at mapagbigay na asawa. Nais niyang gawing magandang kwento ang kanyang pagtataksil at gamitin ang aking pananahimik upang pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Yumuko si Bea habang namumula ang mga mata. Ate Andrea, alam kong may kasalanan ako, ngunit walang kasalanan ng sanggol. Sana ay maawa ka sa bata. Tinitigan ko siya. Walang kasalanan ng bata. Natahimik ang buong bulwagan. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Carlo sa pag-aakalang lumambot ang aking puso. Ngunit nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ngunit ang mga matatanda ay dapat managot sa sarili nilang mga naging desisyon. Agad na naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Tumayo ako, dahan-dahang hinila ang silya sa ibabaw ng karpet. Isang tunog na hindi kalakasan ngunit sapat upang lumingon ang mga taong malapit. Hinawakan ko ang baso sa mesa ngunit hindi uminom. Ipinatong ko lamang ang aking mga daliri sa gilid nito. Ang matalik kong kaibigan na si Paulo, na namumuno sa programa ng gabing iyon ay nakatingin sa akin mula sa likuran ng entablado. Naunawaan niya ang tinging iyon. Nag-vibrate ang telepono sa aking kamay. May mensahe si Paulo na nagtatanong kung nais ko bang magsalita. Tumingin ako sa entablado kung saan nakatayo pa rin si Carlo. Nakapatong ang kamay sa balikat ni Bea at pinipilit panatilihing kalmado ang kanyang mukha. Sumagot ako ng oo. Halos agad-agad na sumagot si Paulo, na handa na ang nakahandang mikropono. Itinago ko ang telepono at nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Bawat hakbang ko ay mabagal. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sinusubukan kong alalahanin ang pakiramdam ng isang babaeng minsan nang kinalimutan ang kanyang sarili para lamang sa isang lalaki. Nang marating ko ang huling baitang, iniabot ni Carlo ang kanyang kamay sa akin sabay pasasalamat. Hindi ko hinawakan ang kanyang kamay. Naglakad ako ng diretso sa gitna ng entablado. Mahigit 1,000 pares ng mata ang sabay-sabay na nakatutok sa akin. May mga naaawa, may mga nag-uusisa, at may mga naghihintay na umiyak ako. Tumingin ako sa unang hanay ng mga upuan kung saan nakaupo ang aking biyenan. Bahagya siyang kumunot ang noo, na parang alam na kung ano ang aking sasabihin. Tumingin ako kay Bea na nakasiksik kay Carlo. Sa huli, tiningnan ko ang lalaking minsang nagsabi sa akin na sa buong buhay niya ay ako lamang ang tanging asawang kailangan niya. Kinuha ko ang mikropono. Maraming salamat sa lahat sa panunood ng pambungad na palabas. Natigilan si Carlo. Ngumiti ako. Sapagkat ngayon pa lamang opisyal na magsisimula ang aking bahagi, nawalan ng anumang ingay ang buong bulwagan. Lumingon ako kay Paulo, na agad sumenya sa mga tagapangasiwa ng teknikal upang patayin ang video ng kumpanya na ipinapalabas sa malaking tabing sa likod. Nang magdilim ang tabing, inilagay ko ang aking daliri sa pangkontrol. Nais magpahayag ni Carlo ng isang bagay tungkol sa pamilya. Huminto ako sandali. Kung gayon, pahintulutan ninyo akong magpahayag din ng isang bagay tungkol sa akin. Umilaw ang malaking tabing sa likod. Wala na roon ang larawan ni Carlo na nakatayo sa harap ng malaking bahay. Wala na ang mga papuri tungkol sa isang matagumpay na negosyante, kundi isang simpleng pangungusap lamang. Ang lahat ng aking ibinigay mula sa araw na ito ay aking babawiin. Mabilis na lumapit si Carlo sa akin at nagtanong kung ano ang balak kong gawin. Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon nang hindi umiiwas ng tingin. Ginagawa ko lamang ang itinuro mo sa akin. Kumunot ang kanyang noo at nagtanong kung ano iyon. Kalmado akong sumagot na panahon na upang ang bawat isa ay managot sa sarili nilang mga piniling desisyon. Pinindot ko ang buton. Ang unang pahinang lumabas ay hindi mga salita ng galit o nakakahiyang mga ebidensya, kundi isang listahan ng mga pondong ginamit ko upang itayo at patatagin ang kanyang kumpanya, ang karapatan sa paggamit ng bahay na ipinahiram ko sa kanya para sa mga pagpupulong sa negosyo, at ang aking mga personal na ari-arian na sa loob ng maraming taon
ay itinuring niyang pag-aari ng kanyang pamilya. Tumingin si Carlo sa tabing at unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Hindi ako umiyak, hindi ko rin kailangang sumigaw, sapagkat naunawaan ko na may mga pagsasamang hindi nagwawakas dahil lamang may dumating na ikatlong tao. Nagwawakas ito sa sandaling mapagtanto ng isang tao na napakatagal na niyang nagsasakripisyo para sa isang taong hindi kailanman marunong magpahalaga. At nang gabing iyon, sa harap ng mahigit 1,000 tao, nagpasya akong hindi na magsakripisyo kahit isang araw pa. Nang matapos akong magsalita, nanatiling tahimik ang buong bulwagan. Walang nakakaalam kung dapat bang pumalakpak o magpanggap na walang narinig, sapagkat ang mga salita sa tabing sa likod ko ay napakalinaw. Walang anumang pang-iinsulto o matinding paratang, ngunit ang mismong katahimikan at kalmadong tono ang naging dahilan upang hindi ito mabalewala ni numan. Nakatayo si Carlo nang wala pang 2 hakbang mula sa akin. Ang mukha niyang laging nagpapakita ng pormalidad sa harap ng madla ay nanigas na ngayon. Ang kamay niya ay nasa tabi pa rin ni Bea, ngunit hindi na nakahawak ng kasing higpit ng kanina. Tumingin siya sa tabing saka tumingin sa akin, at ibinaba ang boses upang marinig lamang ng mga taong malapit. Andrea, bumaba ka rito kasama ko. Mag-usap tayo ng sarilinan. Umiling ako. Ang sarilinang bagay ay para sa mag-asawa, ngunit ang bagay na hayagan mong inihayag sa harap ng mahigit 1,000 tao ay hindi na isang pribadong usapan. Bahagyang nagngalit ang mga ngipin ni Carlo, ngunit pinilit pa rin niyang maging mahinahon. Ayaw kitang masaktan, sabi niya. Tinitigan ko siya, at nakaramdam ako ng kakaibang lungkot sa aking puso, hindi na kasing hapdi ng dati, kundi isang pagod na napakatagal nang naipon. Kung talagang ayaw mo akong masaktan, hindi mo sana dinala si Bea sa entabladong ito. Dahil sa mga salitang iyon, ilang tao sa mesang malapit sa entablado ang nagbaba ng kanilang ulo. Marahil naunawaan din nila na sa isang pagsasama, kung minsan ang pinakamasakit ay hindi ang pagkakaroon ng ibang tao, kundi ang paraan ng taong pinagtiwalaan mo na ipahiya ka sa harap ng mga taong nakakakilala sa iyo. Humakbang pa ng isa si Carlo. Alam kong nagkamali ako, ngunit intindihin mo rin ako, buntis si Bea, hindi ko maaaring talikuran ng aking anak. Tumingin ako kay Bea. Nakatayo pa rin siya sa tabi nito, nakapatong ang kamay sa tiyan, at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating kahinaan, kundi napalitan na ng matinding kaba. Dahan-dahan akong nagsalita. Walang nagsasabing pabayaan mo ang iyong anak. Ang batang isisilang ay nangangailangan ng paggalinga ng mga magulang. Iyon ang pananagutan ng mga matatanda. Ngunit ang pananagutan sa anak ay hindi nangangahulugang may karapatan kang gawing kabayaran ang sakripisyo ng iba para sa sarili mong mga naging desisyon. Natahimik si Carlo. Lumingon ako sa tabing at sinabing ito pa lamang ang unang pahina. Mabilis na inilipat ni Paulo sa likod ang susunod na larawan. Lumitaw sa tabing ang mga halaga ng salapi mula sa mga nakaraang taon noong nagsisimula pa lamang at walang matatag na pundasyon ang kumpanya ni Carlo. Ang unang halaga ay ang perang inilabas ko mula sa aking personal na kuwenta sa bangko. Ang ikalawa ay ang pinagbentahan ng maliit na bahay na iniwan ng aking mga magulang. Ang ikatlo ay ang perang ginamit ko bilang paunang bayad para sa unang opisina ng kumpanya sa Makati. Bawat halaga ay may malinaw na petsa, ngunit hindi ko binasa ang bawat numero sa madla sapagkat ayaw kong gawing listahan ng utang ang 10 taon ng aming pagsasama. Sinabi ko lamang na ang mga halagang ito ay hindi ko kailanman siningil kay Carlo dahil noong panahong iyon, naniwala ako na ang mag-asawa ay sama-samang nagtataguyod ng tahanan. Nagbigay ako dahil naniwala ako na kapag umunlad ang kumpanya bukas, uunlad din ang aming pamilya. Biglang tumayo ang aking biyenan. Andrea, bakit kailangan mo pang ilabas ang mga bagay na ito rito? Sa mag-asawa, dapat malinaw ang pera, ngunit hindi mo maaring balewalain ang paghihirap ni Carlo. Tiningnan ko siya. Tama po kayo, nanay. Hindi ko kailanman binalewala ang paghihirap ni Carlo. Huminto ako sandali bago nagpatuloy. Ngunit umaasa rin ako na wag ninyong balewalain ang aking naging paghihirap. Walang naisagot ang aking biyenan. Alam kong mahal niya ang kanyang anak, isang natural na damdamin ng isang ina. Ngunit ang nagpalungkot sa akin sa loob ng maraming taon ay ang pag-aakala niya na ang lahat ng ginawa ko para sa pamilya ay obligasyon lamang ng isang manugang, samantalang ang bawat tagumpay ni Carlo ay itinuturing na sariling galing lamang ng kanyang anak. Inakala ko noon na kung magiging mabuti lamang ako, ay mauunawaan din niya balang araw. Ngunit nang gabing iyon ko napagtanto na may mga bagay na kapag ayaw unawain ng iba, kahit gaano ka magsikap ay mawawalan lamang ng saysay.
Tumingin si Carlo sa tabing at nagsimulang humina ang boses. Andrea, maaari bang pag-usapan natin ang tungkol sa pera sa ibang pagkakataon? Maraming kasosyo sa negosyo ang narito ngayon. Tiningnan ko siya. Ikaw mismo ang nagsabing mahalagang araw ito para sa kumpanya. Kung gayon, lalo lamang nating dapat linawin ang lahat. Natigilan siya. Itinuro ko ang tabing. Ang bahay kung saan tayo nakatira ngayon, na madalas mong tawaging tahanan ng pamilya, ay nakapangalan sa akin. Hindi ko ito sinasabi upang palayasin ka ng gabing ito. Nais ko lamang malaman ng lahat na ang bahay na iyon ay hindi kailanman naging ari-arian ng kumpanya at hindi kailanman naging pag-aari mo upang basta mo na lamang pagdesisyonan. Biglang nag-angat ng ulo si Bea. Ngunit sinabi sa akin ni Carlo na balang araw ay doon naming bubuhayin ang aming anak. Lumingon ako sa kanya. Hindi kita sinisisi sa paniniwala sa kanyang mga salita. Ngunit dapat mo siyang tanungin kung anong karapatan niya upang mangako sa iyo gamit ang aking sariling tahanan. Nanigas si Bea. Agad na sumabat si Carlo na wag ko raw kausapin si Bea ng ganoon. Tiningnan ko siya at sinabing maayos akong nakikipag-usap at hindi ako ang taong kailangang magpaliwanag. Natahimik siya. Doon ko napagtanto ang isang napakalinaw na katotohanan. Ang lalaking minsan nang nagparamdam sa akin na kaya niyang protektahan ang buong pamilya ay hindi man lamang masagot ang isang simpleng tanong tungkol sa bahay na itinuring niyang sarili niyang pag-aari. Tumingin ako sa pangunahing mesa, kung saan nakaupo pa rin ang aking biyenan habang magkasalikop ang mga kamay. Nanay, patawad po kung naging mahirap ang gabing ito para sa inyo. Ngunit sa loob ng 10 taon ay sinubukan kong panatilihin ang dangal ng pamilyang ito. Ngayong gabi, ayaw ko nang magpatuloy na mag-isang nagpapasan noon. Tumingin siya sa akin at lumambot ang kanyang tinig. Andrea, alam kong naging dehado ka. Natigilan ako. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na sinabi niya sa akin ang mga salitang iyon. Ngunit agad din siyang tumingin kay Carlo at nagsabing yamang nandito na ang sitwasyon. Dapat ko ring isipin ang kapakanan ng kumpanya. Malungkot akong ngumiti. Inisip ko ang kumpanya noon hanggang sa makalimutan ko kung sino ako. Yumuko si Carlo. Alam kong inaalala niya ang mga unang taon ng aming pagsasama. Noong panahong wala pa siyang pera at hindi rin ako mayaman. Masaya kami dahil naniwala kaming magiging maganda ang hinaharap basta magkasama kaming nagsusumikap. Sa mga gabing nagtatrabaho siya hanggang madaling araw, ipinaghahanda ko siya ng mainit na tsaa. Sa mga umagang maulan, nagpapaalala akong magdala siya ng pangginaw. Sa bawat kabiguan niya, ako ang unang nagsasabing ayos lang at magsimula tayong muli. Hindi ko kailanman itinuring na utang na loob ang mga iyon. Inisip ko lamang na namumuhay ako kasama ang taong mahal ko. Ngunit ang pagmamahal, kapag iisang tao lamang ang nag-iingat, ay nagiging isang napakabigat na pasanin sa huli. Inilipat ni Paulo ang huling larawan. Lumabas sa tabing ang isang pahayag na ang lahat ng personal na pamumuhunan ni Andrea ay susuriin at tuluyang ibubukod mula sa operasyon ng kumpanya simula sa araw na ito. Agad na nagtaas ng ulo si Carlo. Talaga bang babawiin mo ang iyong puhunan? Tumingin ako sa kanya at sumagot ng oo. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa kumpanya kung gagawin mo iyan ngayon? Tanong niya. Alam ko, sagot ko. Kung gayon, bakit mo pa rin ginagawa? Tanong niya muli. Nanatili akong tahimik ng ilang sandali bago sumagot. Sapagkat sa nakalipas na 10 taon, sa tuwing nahaharap sa pagsubok ang kumpanya, ako ang unang naghahanap ng paraan. Ngunit ngayong gabi, sinabi mo sa lahat na nais mong bumuo ng ibang pamilya. Kung gayon, simula ngayon ay dapat mo ring matutunang pasanin ng mag-isa ang mga pagsubok ng pamilyang pinili mo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Carlo at tiningnan siya ni Bea nang walang masabi. Wala akong naramdamang tuwa o tagumpay. Sa totoo lang, nang sandaling iyon, nang hinayang lamang ako sa mga taong naniwala akong magkasama kaming tatanda hanggang sa dulo ng buhay. Hawak ko ang mikropono sa kalmadong tinig. Carlo, hindi ko kukunin ang anumang pag-aari mo. Ang kumpanya ay bunga ng iyong pagsisikap, kinikilala ko iyon. Ngunit ang mga bagay na pag-aari ko ay nais ko nang bawiin. Tinitigan niya ako ng matagal at nagtanong kung paano na ang aming kasal. Bahagya akong ibinaba ang mikropono. Ang tanong na iyon ay nagpabigat sa aking buong pagkatao. Ang 10 taon ay hindi isang numerong mabubura lamang sa ilang pangungusap. Minsan ko siyang minahal, pinagtiwalaan, at inakalang kahit magkaputi na ang aming mga buhok ay magkatabi pa rin kaming uupo sa aming tahanan, aalalahanin ang mga araw ng kahirapan at tatawa dahil nalampasan namin ang lahat.
Ngunit ang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon ay hindi na ang lalaking nakilala ko noon. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Ang ating kasal ay hindi ko pagdedesisyonan sa bugso ng damdamin. Bahagyang nakahinga si Carlo na tila nakakita ng kaunting pag-asa, ngunit nagpatuloy ako. Uuwi ako sa bahay, mag-iisip ng mabuti, at ipadadala sa iyo ang aking formal na kasagutan sa pamamagitan ng sulat. Nanatili siyang nakatayo, nang hindi makagalaw. Lumingon ako sa lahat ng mga panauhin. Ngayong gabi, ayaw kong gawin itong isang pagtatalo o panunumbat. Nais ko lamang ipaunawa sa lahat na simula ngayon, kung ano ang pag-aari ng bawat isa ay pananagutan na ng taong iyon. Hindi ko sisirain ang kumpanya ni Carlo, at wala rin akong balak pahirapan ng isang babaeng nagdadalang tao. Hihinto lamang ako sa paggamit ng aking buhay upang pagtakpan ang mga desisyong hindi ko na sinasang-ayunan. Pagkatapos magsalita, ibinigay ko ang mikropono kay Paulo. Bumaba ako ng entablado at walang pumigil sa akin. Nang dumaan ako sa pangunahing mesa, tumigil ako sa harap ng aking biyenan. Tumingin siya sa akin na may halo-halong emosyon sa kanyang mga mata. Nanay, iginagalang ko pa rin po kayo, ngunit simula ngayon, hinihiling ko po na wag na ninyong tawaging tungkulin ng isang manugang ang mga bagay na pinoprotektahan ko para sa aking sarili. Nanginig ang kanyang mga labi, ngunit wala siyang nasabi. Nagpatuloy ako sa paglalakad palabas ng bulwagan. Narinig ko ang tawag ni Carlo sa aking likuran. Tumigil ako, ngunit hindi lumingon. Napakahina ng kanyang boses nang sabihing patawad. Ipinikit ko ang aking mga mata ng isang segundo. Napakahuli na ng tawad na iyon, ngunit nais ko pa rin itong marinig. Tinatanggap ko, sagot ko, at nagpatuloy sa paglabas. Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng gusali sa tagig. Tumayo ako sa may hagdanan at huminga ng malalim. Sa likod ko ay maririnig ang kalansing ng pagliligpit ng mga mesa, ang mahinang usapan ng mga empleyado, ang tunog ng mga sasakyan sa lansangan, at ang boses ni Paulo na nag-aayos ng mga natitirang gawain. Tumingala ako sa madilim na kalangitan. Sa nakalipas na 10 taon, inakala ko palagi na ang pag-alis sa isang pagsasama ay isang kabiguan. Ngunit ng gabing iyon, sa unang pagkakataon, naunawaan ko na may mga pagkakataong ang paglayo sa isang lugar na hindi na para sa iyo ang tanging paraan upang mapanatili ang huling bahagi ng iyong sariling dangal. Nag-vibrate ang telepono sa aking bulsa, isang abiso mula sa bangko. Binuksan ko ito at nabasa na ang isang malaking transaksyon na may kaugnayan sa operasyon ng kumpanya ay pansamantalang itinigil ayon sa aking kahilingan. Tiningnan ko ang tabing ng telepono nang walang bakas ng kagalakan, sapagkat alam kong simula pa lamang ito. Bukas, kailangang harapin ni Carlo ang mga katanungang dati ay ako ang laging sumasagot para sa kanya. At kailangan ko ring harapin ang isang tanong na higit na mahirap sa lahat. Kung ang 10 taon ko ay hindi nagawang iligtas ang kasal na ito, para kanino ako mabubuhay sa susunod na 10 taon? Itinago ko ang telepono, bumaba sa hagdanan, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay hindi na ako lumingon pa sa lalaking naiwan sa aking likuran. Nagmaneho ako pauwi sa gitna ng hating gabi sa mga lansangan ng Kamaynilaan patungo sa lungsod Quezon. Abala pa rin ang kalsada ngunit payapa ang aking kalooban sa kakaibang paraan. Pagkatapos ng 10 taong pamumuhay, kung saan palagi kong tinitimbang ang bawat salita, bawat gastusin, at bawat pakikitungo ng aking asawa, sa wakas ay hindi ko na kailangang isipin kung sino ang kakatagpuin ni Carlo bukas, ano ang kailangan ng kumpanya, ano ang nais ng aking biyenan, o paano ihahanda ang isang pagtitipon. Ang sarili ko na lamang ang kailangan kong isipin. Gayunpaman, ang tila simpleng bagay na iyon ay nagdulot ng mas malalim na pangungulila kaysa sa isang silid na walang tao. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng tarangkahan, hindi agad ako bumaba kundi nanatiling nakaupo ng ilang minuto habang pinagmamasdan ang dilaw na ilaw na tumatama sa mga puno sa bakuran. Ang tahanang ito ang lugar kung saan inakala kong maninirahan ako hanggang sa pagtanda. Iniwan ito ng aking ama para sa akin bago siya pumanaw. Hindi dahil alam niyang maghihiwalay kami balang araw, kundi dahil nais niyang laging may babalikan ang kanyang anak na babae, anuman ang mangyari sa buhay. Noong araw ng kasal namin ni Carlo, matagal na hinawakan ng aking ama ang aking kamay at sinabing, kapag nag-asawa ka, ibigay mo ang iyong buong puso sa pamilya, ngunit tandaan mo ang isang bagay, ang sarili mong tahanan ay dapat palaging may nakalaang bahagi para sa iyong sarili. Noong panahong iyon,
Natawa lamang ako at inakalang labis lamang ang pag-aalala ni tatay, sapagkat naniwala ako na si Carlo ang makakasama ko hanggang sa dulo kaya hindi ko gaanong pinansin ang paalalang iyon. Ngayon ko lamang naunawaan na hindi nagduda si tatay kay Carlo, mas nauunawaan lamang niya ang buhay kaysa sa akin. Pumasok ako sa loob, binuksan ang ilaw sa sala, at tumayo sa gitna ng pamilyar na espasyo. Nakasabit pa rin sa dingding ang aming larawan sa kasal. Masayang nakangiti si Carlo sa larawan, habang ako ay nakatayo sa kanyang tabi, nakakapit sa kanyang braso na may buong tiwala sa aking mga mata. Matagal kong tinitigan ang larawan at tinanong ang sarili kung babalik ako sa araw na iyon, tatayo pa rin ba ako sa entablado katabi niya. Mabilis na dumating ang sagot sa aking puso. Pakakasalan ko pa rin siya, dahil ayaw kong itanggi ang mga taong minahal ko ang isang tao sa pamamagitan ng pagpapanggap na ang lahat ay isang pagkakamali lamang. Kaya lamang, kung mabubuhay akong muli sa panahong iyon, hindi ko na iwawala ang aking sarili para lamang panatilihin ang isang taong ayaw nang manatili sa akin. Umakyat ako sa silid upang magpalit ng damit at naupo sa hapagkainan. Sa ibabaw ng mesa ay naroroon pa rin ang relong iniregalo ni Carlo sa akin noong ika-5 anibersaryo ng aming kasal. Kinuha ko ito at dahan-dahang hinaplos ang salamin na may maliit ng gasgas. Noong araw na iyon, sinabi niya na nais niyang ang aming oras ay laging magkasabay na tumakbo. Bahagya akong napangiti ngunit pumatak ang luha sa aking kamay. Hindi ako umiyak dahil nais kong magmakaawa. Umiyak ako dahil sa wakas ay inamin ko sa aking sarili na ang aming oras ay napakatagal na palang huminto. Nag-vibrate ang telepono at nakita kong si Paulo iyon. Nagtanong siya kung nakauwi na ako at kung maayos ba ang aking kalagayan. Tumingin ako sa tabing ng ilang sandali bago nag-type na hindi ako maayos, ngunit magiging maayos din ang lahat. Agad na tumawag si Paulo at sinagot ko ito. Andrea, hindi ako tumatawag para magtanong tungkol sa kumpanya, sabi niya. Alam ko, sagot ko. Nais ko lamang sabihin na ngayong gabi, hindi mo kailangang maging matatag sa harap ko, dagdag niya. Natahimik ako. Dahil sa mga salitang iyon ay nanikip ang aking dibdib, sapagkat napakatagal nang walang nagsasabi sa akin na hindi ko kailangang maging matatag. Tinanong ko si Paulo kung sa tingin ba niya ay sumobra ako. Hindi, sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Sinabi niya na 10 taon niya akong nakitang nakatayo sa tabi ni Carlo, at ngayong gabi lamang niya ako nakitang tumayo sa tamang lugar para sa aking sarili. Wala na akong nasabi pa at hindi na rin siya nagtanong. Nanatili kaming tahimik ng ilang sandali bago niya sinabing magpahinga na ako dahil magiging abala ang umaga kinabukasan. Alam kong tama siya. Kinabukasan, bago mag-8 ng umaga, sunod-sunod nang tumunog ang aking telepono. May mga mensahe mula sa kagawaran ng pananalapi, mula sa ilang kilalang kasosyo, mula sa tagapamahala ng aming ari-arian, at mula sa mga taong madalas humingi ng tulong sa akin para sa mga pagtitipon ng kumpanya ni Carlo. May nagtatanong kung maaari pa bang gamitin ng kumpanya ang bahay. May nagtatanong kung magbabago ba ang aking pamumuhunan. At may nagpadala lamang ng maikling mensahe na nagtatanong kung ano ang nangyari kagabi. Hindi ko sinagot ang lahat. Tinawagan ko ang abogado ng aming pamilya na si Atty. Mendoza. Isang matagal ng kaibigan ng aking ama na tumulong sa akin sa mga papeles ng ari-arian noon. Isinalaysay ko ang buong pangyayari ng walang labis at walang kulang. Matapos makinig, sinabi ni Atty. Mendoza na kung nais kong panatilihin ang mga bagay na pag-aari ko, ang unang dapat gawin ay ibukod ang lahat ng napakalinaw. Sinabi niya na alam niyang ayaw kong mawalan ng lahat si Carlo dahil may pagsisikap din ito sa kumpanya, kaya nararapat lamang na manatili kay Carlo ang para sa kanya. Nanatili akong nakikinig. Nagpatuloy si Ateneo Mendoza na huwag ko raw hayaang dahil sa awa ay patuloy akong pumirma o gumamit ng sarili kong ari-arian upang garantiya ang pananagutan ng ibang tao. Tumingin ako sa bintana at sumagot na nauunawaan ko. Iyon ang bagay na hindi ko naunawaan sa loob ng 10 taon. Inakala ko noon na ang pagsasakripisyo ay pagmamahal, at ang pagtulong sa taong mahal mo na malampasan ang hirap ay tungkulin ng mag-asawa. Ngunit hindi ko naisip na kapag nasanay ang isang tao na umasa sa sakripisyong iyon, darating ang araw na ang tulong ay magiging anino na tatakip sa iyong buong buhay. Bandang 9:00, tumawag si Carlo. Matagal kong tinitigan ang kanyang pangalan sa tabing bago ko sinagot. Andrea, nasa opisina ako, sabi niya. Oo, sagot ko. Maaari ka bang pumunta rito? Tanong niya. Bakit? Tanong ko. May ilang bagay na kailangang pag-usapan.
Sagot niya. Tungkol ba sa kumpanya? Tanong ko muli. Natahimik siya ng ilang sandali, bago sinabing tungkol din sa ating dalawa. Tiningnan ko ang singsing sa aking daliri. Ayaw ko munang pag-usapan ang ating kasal ngayong araw, sabi ko. Nais lamang kitang makita, pakiusap niya. Carlo, kagabi ay nagkaroon ka ng napakaraming pagkakataon upang makipag-usap sa akin, sagot ko. Alam ko, ngunit ibang paraan ang pinili ko. Pag-amin niya. Natahimik ang kabilang linya. Sinabi ko sa kanya na kung tungkol ito sa kumpanya, ipadala na lamang niya ang mga dokumento sa aking abogado. Andrea, talagang nais mo bang umabot sa ganito? Tanong niya sa mabigat na tinig. Bahagya akong nagbuntong hininga. Hindi sa nais kong umabot sa ganito, kundi ikaw mismo ang nagdala sa ating dalawa rito. Hindi na siya nagpumilit pa. Ngunit bago ibaba ang tawag, ay nagtanong siya kung mahal ko pa ba siya. Dahil sa tanong na iyon ay nanlamig ang aking mga kamay at hindi ako agad nakasagot. 10 taon na ang nakararaan, inakala ko na basta may pagmamahal ay malulutas ang lahat. 10 taon pagkatapos, naunawaan ko na ang pagmamahal ay hindi maaaring pumalit sa katapatan at lalong hindi maaaring pumalit sa pananagutan. Sinabi ko sa kanya na minahal ko siya ng labis noon, ngunit ngayon, natututo na akong mahalin muna ang aking sarili. Ibinaba ko ang tawag. Bandang 11:00, tumawag ang aking biyenan. Sinagot ko ito ng may paggalang. Ang kanyang tinig ay hindi na kasing tigas ng kagabi. Nagtanong siya kung maaari ba akong pumunta sa kanyang bahay upang mag-usap. Nanatili akong tahimik sandali bago nagtanong kung ano ang sadya niya. Nais kitang makausap, maaari mo ba akong pakinggan sa telepono? Tanong niya sabay buntong hininga. Andrea, alam kong mali ang mga nasabi ko kagabi. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy siya na sana ay maunawaan ko na siya ay ina ni Carlo at hindi niya kayang makitang nahihirapan ang kanyang anak nang walang ginagawa. Nauunawaan ko po, sagot ko. Sinabi niya na may ilang kontrata ang kumpanya na kailangang ayusin at naghihintay ang mga kasosyo, kaya kung maaari sanang pansamantalang ipagamit muli ang bahay para sa mga bisita, ay magiging mas madali ang lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kahit sa sandaling ito, ang una pa rin niyang naisip ay ang paggamit sa aking bahay. Tinanong ko siya kung alam ba niya ang mga narinig ko kagabi. Natahimik siya. Inalis ako sa pangunahing mesa. Hayagang ipinakilala ng aking asawa ang ibang babae sa harap ng mahigit 1,000 tao. At pagkatapos ay hinilingan akong umakyat sa entablado upang magbigay ng basbas sa kanila. Ngunit ang pinakamasakit ay ang katotohanang pagkatapos ng lahat, iniisip pa rin ninyo na ang dapat kong gawin ay patuloy na tulungan si Carlo. Walang naisagot ang aking biyanan. Pinalambot ko ang aking tinig. Nanay, hindi ko po kayo kinamumuhian at ayaw ko ring mapahamak si Carlo, ngunit simula ngayon ay hayaan ninyo siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Andrea, asawa mo pa rin siya, sabi niya. Tiningnan ko ang singsing sa aking daliri. Siya po ay ama ng isang bata, anak ninyo, at may pananagutan sa kanyang kumpanya, ngunit hindi na siya ang taong maaari kong pag-alayan ng walang pasubaling sakripisyo. Buntong hininga na lamang ang narinig ko sa kabilang linya bago natapos ang tawag. Nanatili akong nakaupo ng napakatagal. Nang hapong iyon, sinimulan kong ligpitin ang mga gamit ni Carlo. Hindi ko itinapon ang anuman sa labas. Kinuha ko ang bawat damit, bawat aklat, at bawat personal niyang gamit at maayos na inilagay sa isang hiwalay na silid. Ang asul na kurbata kagabi ay nakapatong pa rin sa silya. Kinuha ko ito, tiningnan ng ilang sandali, at maingat na itiniklop. Minsan ko itong inayos para sa kanya, at kagabi ay isinuot niya ito nang piliin niya ang iba sa harap ng marami. Inilagay ko ang kurbata sa kahon nang hindi na umiiyak. Bandang 6:00, tumunog ang doorbell. Nakita ko sa kamera na nakatayo si Carlo sa labas ng tarangkahan. Wala siyang suot na Amerikana at walang kasamang tsuper. Gusot ang kanyang polo, pagod ang mukha, at halos naglaho na ang dating tiwala sa sarili. Binuksan ko ang tarangkahan, ngunit hindi ang pinto ng bahay. Matagal siyang tumayo sa harap ko, bago pumasok sa sala. Tumingin siya sa paligid at huminto sa harap ng aming larawan sa kasal. Tumayo ako ng ilang hakbang ang layo sa kanya, at nagtanong kung ano ang nais niyang sabihin. Tumingin si Carlo sa larawan sa paos na tinig. Nagkamali ako. Hindi ako sumagot. Inakala ko na lagi mo akong maiintindihan. Pagpapatuloy niya. Oo, sagot ko. Yumuko siya. Nasanay akong ikaw ang lumulutas sa lahat ng bagay. Alam ko, tugon ko. Hindi ko inakalang talagang babawiin mo ang iyong puhunan kagabi. Tinitigan ko siya. Iyan ang bagay na pinakanakapagpalungkot sa akin.
Tumingala siya at nagtanong kung bakit. Dahil hindi mo kailanman naisip na kaya kitang iwan, sagot ko. Nanatili siyang nakatayo habang nagpapatuloy ako sa pagsasalita. Inakala mo na kapag nagalit ako ay lilipas din, kapag nasaktan ay magpapatawad, at kapag nabigo ay babalik din. Inakala mo na dahil nanatili ako sa tabi mo ng 10 taon, ay mananatili ako ng isa pang 10 taon anuman ang gawin mo. Namula ang mga mata ni Carlo. Andrea, humihingi ako ng isa pang pagkakataon. Matagal ko siyang tinitigan. Pagkakataon para sa ano? Tanong ko. Upang ituwid ang mali. Sagot niya. Umiling ako. Kung nais mong ituwid ang mali, kailangan mo munang matutunang mamuhay nang wala ako sa iyong likuran. Hindi nakapagsalita si Carlo. Sa labas ng bakuran, umiihip ang hangin sa mga puno. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko, at sa unang pagkakataon ay hindi ko na ninais na iligtas siya mula sa mga ibinunga ng sarili niyang mga gawa. Sinabi ko sa kanya na hindi pa ako nagpapasya ng agarang paghihiwalay ngayong araw, ngunit hindi rin ako makababalik sa pagiging asawa niya na parang walang anumang nangyari. Dahan-dahan siyang tumango at nagsabing nauunawaan niya. Tiningnan ko siyang lumabas ng pinto. Bago umalis, lumingon siya at nangakong magsisikap. Hindi ko sinabing naniniwala ako, sumagot lamang ako na magsikap siya para sa kanyang sarili at hindi para sa akin. Nagsara ang pinto. Tumayo akong mag-isa sa sala habang nakatingin sa larawan sa kasal. Sa unang pagkakataon, hindi ko na naramdaman na ako ay isang babaeng iniwan. Naramdaman kong nakatayo ako sa harap ng isang bagong yugto ng buhay na hindi pa alam kung saan patutungo. Ngunit ang daan sa hinaharap ay sarili ko nang pinili. At hindi ko alam na kinaumagahan, isang tawag mula sa ospital ang magpapakomplikado sa lahat ng aking napagpasyahan. Alas 6:15 ng umaga kinabukasan, bago ko pa man maubos ang mainit na tsaa, biglang tumunog ang telepono. Isang tinig ng babaeng hindi ko kakilala ngunit bakas ang pagmamadali ang narinig ko na nagpatigil sa aking kamay na may hawak ng tasa. Nagtanong siya kung ako ba si Andrea na kapamilya ni Carlo at nakiusap kung maaari akong pumunta sa ospital ng Lungsod Quezon dahil kailangan ni Bea ng kamag-anak na pipirma sa ilang dokumento. Nanatili akong nakaupo ng ilang sandali. Agad na pumasok sa aking isip ang imahe ng babaeng nakatayo sa tabi ng aking asawa kagabi, nakahawak sa tiyan at namumula ang mga mata sa harap ng napakaraming tao. Ang unang pumasok sa aking isip ay hindi si Carlo o ang pagtataksil, kundi ang bata, sapagkat gaano man nagkamali ang mga matatanda, ang sanggol ay walang anumang kasalanan. Tinanong ko kung saang ospital at sinabi ng babae na maayos na ang kalagayan ni Bea, ngunit nais ng doktor na may kasamang pamilya upang mabantayan pa. Mabilis na natapos ang tawag. Ipinatong ko ang telepono sa mesa at tiningnan ang lumamig ng tsaa. May kakaibang damdamin sa aking puso, pinaghalong pag-aalala, pait, at kawalan ng magawa. Isang araw lamang ang nakalipas nang sabihin ko sa entablado na dapat panagutan ng bawat isa ang kanilang desisyon. Ngunit nang may mangyari sa isang nagdadalang tao, nanaig pa rin ang aking damdamin na alamin kung maayos ba siya. Tinawagan ko si Carlo ngunit hindi sumasagot. At sa ikalawang tawag ay wala pa ring sumagot. Tumayo ako, nagpalit ng damit, kinuha ang bag, at nagtungo sa sasakyan. Bago isara ang pinto, lumingon muli ako sa bahay, at naalala ang sinabi ng aking ama na ang sariling tahanan ay dapat palaging may nakalaang bahagi para sa sarili. Ngayon, ay naging mas malinaw ang bawat salitang iyon. Habang papunta sa ospital, may mensahe si Paulo na nagtatanong kung kailangan ko ba ng kasama dahil narinig niyang na ospital si Bea. Sumagot ako na kaya ko nang mag-isa at tatawag na lamang ako kung may kailangan. Tumingin ako ng diretso sa kalsada at pinaalalahanan ang sarili na pumunta ako roon hindi bilang asawa ni Carlo upang iligtas ang nasirang kasal, kundi dahil kailangan ng bata ng kalmadong matanda sa kanyang tabi. Pagdating ko sa silid paanakan, may ilang taong naghihintay sa pasilyo. Nakita ko ang aking biyenan na nakaupo sa silya, mahigpit na hawak ang kanyang bag at bakas ang labis na pagod. Nakatayo naman si Carlo malapit sa bintana. Suot pa rin ang gusot na polo kahapon, magulo ang buhok at may hawak na bote ng tubig. Nang makita ako ng aking biyenan, ay agad siyang tumayo at lumapit ng may kaunting hiya, sabay pasasalamat sa aking pagdating. Hindi ako agad sumagot, kundi nagtanong muna tungkol sa kalagayan ni Bea. Sinabi niyang kailangan pang obserbahan, ngunit mabuti na lamang at naisugod agad sa ospital. Nakahinga ako ng maluwag. Lumingon si Carlo at lumapit ng ilang hakbang ngunit huminto rin. Marahil ay hindi niya alam kung paano haharap sa akin matapos ang mga nangyari.
Sinabi ko na sinubukan ko siyang tawagan ngunit patay ang kanyang telepono at sinabi niyang naubusan siya ng baterya. Tumingin ang aking biyenan sa aming dalawa at nagtanong kung maaari ko bang puntahan si Bea sa loob. Bahagya akong nagtaka kung nais ba akong makita nito. Sinabi ni Carlo na nagtanong si Bea kung darating ba ako. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit nais niya akong makausap, ngunit tumango na lamang ako at sumunod sa nurse papasok sa silid. Nakahiga si Bea sa kama, maputla ang mukha at nakalugay ang buhok sa unan habang nakapatong ang kamay sa tiyan. Nang makita niya akong pumasok, sinubukan niyang umupo ngunit sinabihan ko siyang manatiling nakahiga. Humila ako ng upuan at naupo sa tabi ng kama. Nagkatinginan kaming dalawa ng matagal sa loob ng tahimik na silid, malayo sa mga kamera, sa maraming tao, at sa mga ilaw ng entablado, dalawang babaeng nakatayo sa harap ng katotohanang hindi na mababago ni Numan. Unang nagsalita si Bea at humingi ng tawad. Tiningnan ko siya at sinabing hindi niya kailangang humingi ng tawad para sa sanggol. Ngunit kung may iba pa siyang nais sabihin ay makikinig ako. Yumuko siya habang magkasalikop ang mga kamay. Sinabi niya na hindi niya akalaing aabot sa ganito ang lahat. Sinabi raw sa kanya ni Carlo na matagal nang nawala ang pagmamahal sa aming dalawa, na nagsasama lamang kami dahil sa obligasyon, at ang bahay, kumpanya, at lahat ng mayroon ako ay pag-aari nilang dalawa. Nakinig ako ng walang gulat. Nagtanong ako kung iyon ba ang sinabi sa kanya, at sumagot siya ng oo. Bahagya akong ngumiti ng walang bakas ng saya, at sinabing hindi ko siya sinisisi sa paniniwala roon. Nag-angat siya ng tingin, at nagtanong kung bakit hindi ko siya sinisisi. Sinagot ko siya na ang dapat sisihin ay ang taong nararapat sisihin. Natahimik siya ng ilang sandali bago nagtanong kung talagang makikipaghiwalay ako. Tumingin ako sa bintana at sinabing wala pa akong pinipirmahang anumang papeles. Nagtanong siya kung may pagkakataon pa ba si Carlo, at sinabi kong mas mabuting tanungin niya iyon kay Carlo mismo. Yumuko si Bea habang tumutulo ang luha, at nagsabing inakala niyang tunay siyang mahal nito. Hindi ko siya agad inalo, sapagkat minsan ang maling pag-alo ay nagbibigay lamang ng maling pag-asa. Sinabi ko na nagdadalang tao siya kaya ang pinakamahalaga ngayon ay ang kanyang kalusugan. Pinunasan niya ang kanyang luha at sinabing iba pala ako sa kanyang inakala. Tinanong ko kung ano ang inakala niya at sinabi niyang inakala niyang kamumuhian ko siya. Inamin ko na nagalit ako kagabi, ngunit ngayong araw ay naaawa lamang ako sa bata. Yumuko ng mababa si Bea. Tumayo ako, inayos ang kumot para sa kanya at pinagpahinga siya. Nang lumabas ako ng silid, nakatayo si Carlo sa pasilyo at nagpasalamat sa akin. Sinabi ko sa kanya na huwag magpasalamat. Nagtanong siya kung maaari ba akong manatili sandali. Ngunit umiling ako at sinabing pumunta lamang ako para kay Bea at sa sanggol, hindi para sa aming pagsasama. Yumuko si Carlo. Tiningnan ko siya ng may kaunting habag ngunit hindi ko hinayaang maging pananagutan ko muli ang awang iyon. Sinabihan ko siyang alagaan si Bea, pumirma sa mga papeles ng doktor, manatili sa tabi nito, at asikasuhin ang bayarin sa ospital dahil iyon ang kanyang pananagutan bilang ama. Tumango siya at nangakong aasikasuhin ang lahat. Nang papunta na ako sa labas, tinawag ako ng aking biyenan. Lumapit siya at humingi ng tawad para sa nangyari kagabi. Sabay sabing inakala raw niya noon na basta magkaanak si Carlo, ay magiging maayos na ang pamilya nang hindi iniisip ang aking mararamdaman. Tiningnan ko ang mukha ng babaeng minsan, nang nagparamdam sa akin ng pait ngunit inalagaan ko rin na parang sarili kong ina sa loob ng maraming taon. Sinabi ko sa kanya na ayaw kong humingi siya ng tawad dahil lamang nahihirapan ang kumpanya ngayon. Umiling siya at sinabing napagtanto niya kaninang umaga na kung ibang tao ang nasa kalagayan ko kagabi, marahil ay hindi rin ito makakayanan. Hinawakan niya ang aking kamay at nagtanong kung mapapatawad ko ba siya. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay ngunit nang may paggalang at sinabing pinapatawad ko siya. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ang lahat sa dati. Tumango siya habang tumutulo ang luha at nagsabing nauunawaan niya. Umalis ako sa ospital bandang 10:00. Bago sumakay sa kotse, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ati Mendoza. Sinabi niya na sinuri niya ang mga dokumento ng aking ari-arian at may isang bagay akong dapat malaman. Pumasok ako sa sasakyan at nagtanong kung ano iyon. Sinabi niya na sa nakalipas na 3 taon, gumamit si Carlo ng bahagi ng pondo mula sa kumpanya upang bayaran ang ilang gastusin sa aking bahay, kabilang ang pagpapaayos ng loob ng bahay at ilang operasyon. Natahimik ako at nagtanong kung kailangan ko ba iyong ibalik sa kanya.
Ipinaliwanag ng abogado na hindi dahil gumastos siya ay magiging pag-aari na niya ang bahay, ngunit kailangang paghiwalayin ng malinaw kung alin ang pang-araw-araw na gastusin at alin ang may kasunduan. Huminga ako ng malalim at nakiusap na tulungan niya akong linawin ang lahat ng hindi nagdudulot ng malaking gulo. Tumango ang abogado. Bago ibaba ang tawag, idinagdag niya na may isang malaking halaga ng pera ang inilipat mula sa kumpanya patungo sa isang personal na kwenta sa bangko sa pangalan ni Carlo, ilang buwan na ang nakalilipas. Tinanong ko kung saan ginamit ang pera at sinabi niyang nakatala lamang ito bilang paunang bayad para sa trabaho kaya hindi pa matukoy ang tiyak na pinaglaanan. Sinabi ko sa kanya na wag muna tayong manghula at hayaan munang manatili roon. Sa aking pagbiyahe, hindi ko inisip ang tungkol sa pagtataksil o tungkol kay Bea, kundi ang tanong kung bakit ang isang taong nagsabing mag-asawa kami at maaaring pag-usapan ng lahat ay may mga pondong inilihim sa akin. Ngunit pinaalalahanan ko agad ang aking sarili na hindi ko nais gawin itong isang paghihiganti, kundi nais ko lamang maging malinaw ang lahat bago gumawa ng pinal na desisyon. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang pamilyar na kotse ni Carlo na nakaparada sa labas. Nauna na pala siya sa akin. Nakatayo siya sa tabi ng pinto na may hawak na kayumangging sobre. Bumaba ako sa sasakyan at nagtanong kung bakit siya naroon. Sinabi niya na nais niyang ibigay sa akin ang mga dokumento ng kumpanya upang malaman ko ang totoo bago ako magpasya sa paghihiwalay. Nanatili akong nakatayo at nagtanong kung ano iyon. Mahigpit niyang hinawakan ang sobre at sinabing hindi lamang dahil sa pagbawi ko ng puhunan kaya nahihirapan ang kumpanya. Bago pa man siya makapagpatuloy, tumunog ang kanyang telepono. Pagkakita sa tabing ay agad na nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Sinagot niya ito at narinig ko ang ilang putol-putol na salita bago niya sinabing pupunta siya agad. Tumingin siya sa akin at sinabing kailangan niyang umalis. Hindi ko siya pinigilan. Ngunit bago siya tuluyang makatalikod, ay tinawag ko siya at sinabing kung ang haharapin niya ay bunga ng sarili niyang mga desisyon. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako ang tatayo upang lumutas noon para sa kanya. Tumingin siya sa akin ng may sakit at kawalan ng magawa bago tuluyang umalis. Isinara ko ang tarangkahan habang lumalayo ang tunog ng kanyang sasakyan. Tiningnan ko ang sobre na iniwan niya sa mesa at hindi agad binuksan, sapagkat alam kong ang mababasa ko roon ay hindi lamang magpapasya sa kinabukasan ng kumpanya, kundi magpapasya rin kung mayroon pa bang natitirang dahilan upang ipaglaban ang 10 taon ng aming kasal. Naupo ako sa harap ng sobre ng halos kalahating oras bago ito binuksan. Sa loob ay naroroon ang mga ulat sa pananalapi ng kumpanya, mga pautang, mga kasalukuyang kontrata, at ilang pangako sa pagbabayad sa mga darating na buwan. Habang binabasa ko ito, lalo kong naunawaan kung bakit labis ang takot ni Carlo kaninang umaga. Ang kumpanya ay hindi pala kasing tatag ng imaheng ipinapakita niya sa publiko. Nasanay itong gumamit ng pondo mula sa iba't ibang pinagmumulan upang mapanatili ang operasyon, kabilang ang mga perang tahimik kong ipinapasok sa tuwing may kagipitan. Nang marating ko ang huling pahina, tumawag si Paulo at nagtanong kung nasaan ako. Sinabi kong nasa bahay ako at tinanong kung ano ang nangyayari sa opisina. Sinabi niya na kasalukuyang nakikipagpulong si Carlo sa mga miyembro ng lupon at mga kasosyo at hindi maayos ang takbo ng pag-uusap. Pinaalalahanan ako ni Paulo na huwag basta pipirma sa anumang dokumento at huwag papayag na maging garantiya muli ang aking sariling ari-arian dahil lamang sa awa. Napabuntong hininga ako at nagtanong kung sa tingin ba niya ay madali pa rin akong maawa. Sumagot siya ng marahan na alam lamang niya kung gaano ako naging mapagparaya noon kay Carlo. Dahil sa sinabi niya, ay naalala ko ang mga unang taon ng aming pagsasama sa isang maliit na inuupahang apartment sa may bandang rekto sa Maynila, kung saan nagsasalo kami sa simpleng karinderya at masinop na nagtutuos ng bawat sentimo para sa susunod na buwan. Noong panahong iyon, sinabi ni Carlo na kapag naging matagumpay siya ay bibilhan niya ako ng malaking bahay upang hindi na ako mag-alala sa pera. Natawa ako noon at sinabing hindi ko kailangan ng malaking bahay kundi ang mamuhay ng marangal at tapat sa isa't isa. Ngunit hindi namin namalayan na ang pinakamahirap palang ingatan ay hindi ang salapi kundi ang katapatan sa kapwa. Sinabi ko kay Paulo na ako na ang bahalang mag-ayos noon. Nang ipagpatuloy ko ang pagbabasa, nakita ko ang isang panandaliang utang na hindi kailanman nabanggit sa akin ni Carlo. Bagamat hindi naman agad ikababagsak ng kumpanya ang halaga, napakalapit na ng takdang araw ng pagbabayad. Samantalang ang ilang mahahalagang kontrata ay nakabinbin pa.
dahil naghihintay ang mga kasosyo matapos ang gulo kagabi. Naupo ako sa silya habang nakatingin sa mga numero. Kaya kong tumulong sa pamamagitan ng pagpirma muli gamit ang bahay bilang garantiya o pagpasok ng pondo upang magkaroon ng karagdagang panahon ang kumpanya. Alam kong may kakayahan ako. Ngunit naunawaan ko rin na kung ililigtas ko muli si Carlo ngayon, ang lahat ng sinabi ko sa entablado kagabi ay magiging magagandang salita lamang na walang saysay. Ayaw kong maghiganti. Nais ko lamang huminto sa pagiging tanging sandigan ng isang taong piniling magsimula ng bagong buhay nang hindi na ako itinuturing na kasama. Nang bandang hapon, tumawag muli si Carlo. Narinig ko ang matinding pagod sa kanyang boses habang sinasabing humihingi ng palugit ang ilang kasosyo. Matapos ang ilang sandali, nagtanong siya kung maaari ba akong patuloy na tumulong sa kumpanya kung ibabalik niya ang lahat ng perang na ipasok ko noon. Nanatili akong tahimik. Sinabi niya na hindi siya nakikiusap dahil sa damdamin, kundi nais lamang niyang manatiling buhay ang kumpanya. Tumingin ako sa bintana at sinabing ang pananatiling buhay ng kumpanya ay sarili na niyang pananagutan at hindi na ako maaaring patuloy na maglagak ng salapi sa isang lugar kung saan siya mismo ay hindi tiyak kung paano bubuuin ang kanyang buhay. Pinalambot ko ang aking boses at sinabing maaari ko siyang ipakilala sa ilang taong may karanasan sa muling pag-aayos ng kumpanya at ipasa ang mga ugnayang ako ang dating namamahala, ngunit hindi ko nagagamitin ang aking personal na ari-arian. Bumuntong hininga si Carlo at sinabing nauunawaan niya. Sinabi ko rin sa kanya na dapat niyang sabihin kay Bea ang totoong kalagayan ng kumpanya at ng kanyang pananalapi dahil nagdadalang tao ito at may karapatang malaman ang katotohanan. Sumang-ayon siya. Bago matapos ang tawag, sinabi niyang mahal pa rin niya ako. Ipinikit ko ang aking mga mata. Isang salita na noon ay sapat na upang lumambot ang aking puso, ngunit ngayon ay nagdulot lamang ng lungkot. Sinabi ko sa kanya na ang pagmamahal ay hindi lamang sinasabi sa salita, sapagkat napakaraming beses niya itong sinabi ngunit nang dumating ang sandali ng pagpili, pinili niya ang paraang nagpatunay na ang kanyang pagmamahal ay hindi sapat upang protektahan ang aming kasal. Nang gabing iyon, kumain akong mag-isa. Napakasimple ng hapunan, may mainit na sabaw ng sinigang, kaunting gulay, at pritong isda. Dati ay laging nakaupo si Carlo sa aking tapat, nagkukwento tungkol sa kumpanya habang kumakain. Ngayon ay bakante ang silya sa harap ko. Hindi ko sinasadyang maglagay ng ulam sa kabilang plato bago ako natigilan. Tinitigan ko ang platong iyon at napangiti sa sarili. 10 taon na ang nakalipas at may mga nakasanayang gawi na hindi agad mawawala sa loob ng isang gabi. Tumayo ako, itinabi ang plato, at pinaalalahanan ang sarili na kailangan ko ng panahon upang masanay sa buhay na wala na siya sa bawat pagkain at bawat umaga. Bandang 9:00, tumawag ang aking biyenan at ibinalitang nakauwi na si Bea sa bahay nito at maayos na ang kalagayan. Sinabi rin niya na ikinuwento sa kanya ni Carlo ang tungkol sa kumpanya at hindi raw niya alam na ganoon kalaki ang naitulong ko noon. Nagtanong siya kung bibigyan ko pa ba ng pagkakataon si Carlo kung nais nitong magbago. Nanatili akong tahimik ng matagal bago sumagot na minahal ko ng labis si Carlo noon, ngunit ngayon ay kailangan ko munang makita kung karapat-dapat pa ba siya sa pagmamahal na iyon. Hindi na nagpumilit pa ang aking biyenan. Nang gabing iyon ay hindi ako nakatulog ng maayos. Madaling araw nang tumawag si Carlo at sinabing kinausap na niya si Bea at sinabi ang lahat ng totoo. Sinabi raw ni Bea na umiyak ito at nagtanong kung bakit sinabi sa kanya noon na maayos ang lahat. Sinabi ko kay Carlo na kailangan niyang maging tapat dahil kung nais niyang maging mabuting ama, kailangan niyang magsimula sa pananagutan sa katotohanan. Narinig ko ang kanyang paghinga sa kabilang linya bago niya sinabing nararamdaman niyang tuluyan na niya akong nawala. Sinabi ko sa kanya na hindi pa tapos ang usapin sa pagitan naming dalawa. Ngunit maging mag-asawa man kami sa hinaharap o hindi, umaasa akong magiging isang lalaki siyang marunong managot sa sarili niyang mga salita. Lumabas ako sa balkonahe habang sumisikat ang araw sa Kalakhang, Maynila. Nagsimula nang umingay ang mga sasakyan sa lansangan habang nagpapatuloy ang takbo ng buhay. Nakatanggap ako ng bagong mensahe mula kay Ati Mendoza na tapos na ang pagsusuri sa mga papeles at may isang bagay akong dapat malaman bago magdesisyon sa paghihiwalay. Halos kasunod noon ay nagpadala rin ng mensahe si Carlo na nakikiusap na huwag muna akong pumirma sa anumang dokumento dahil may napakahalagang bagay siyang nais sabihin sa akin ng personal. Tiningnan ko ang dalawang mensahe sa tabing at ipinatong ang telepono sa mesa.
Alam kong hindi magiging kasing payapa ng umaga ang maghapong ito. Nagbihis ako, kinuha ang mga dokumento, at nagmaneho patungo sa opisina ni Ati Mendoza sa Makati. Pagdating ko roon, ipinakita niya sa akin ang mga dokumento at ipinaliwanag na noong nakaraang 8 buwan, lumagda ang kumpanya ni Carlo sa isang kasunduan sa pautang upang palawakin ang negosyo at ginamit ang ilang papeles na may kaugnayan sa aking bahay upang patunayan ang pinansyal na kakayahan ng pamilya sa nagpapautang. Nanlamig ang aking likod nang marinig iyon. Hindi ibinenta ni Carlo ang bahay, ngunit isinama niya ito bilang bahagi ng kakayahan ng pamilya nang walang formal na pahintulot mula sa akin. Kung hindi ito pagtataksil sa damdamin, ito ay tahasang kawalan ng paggalang sa aking sariling mga hangganan. Nakiusap ako kay Attorney Mendoza na tulungan akong ibukod ang bahay mula sa lahat ng obligasyon ng kumpanya ng maayos at walang gulo. Sumang-ayon ang abogado. Nagtanong din ako tungkol sa pondong inilipat sa personal na kuwenta sa bangko ni Carlo 4 na buwan na ang nakalilipas, at sinabi ng abogado na nakatala lamang ito bilang paunang bayad para sa proyekto, kaya hindi pa dapat husgahan. Bago ako umalis, nagpaalala si Atty. Mendoza na hindi ko kailangang magmadali sa pagpapasya sa legal na paghihiwalay, ngunit huwag ko rin daw ipagpaliban ang desisyon dahil lamang sa takot na may ibang malungkot. Umalis ako sa opisina at nagtungo sa isang tahimik na kapihan malapit sa kalye ng Bonifacio upang mag-isip. Tinawagan ko si Carlo at tinanong ng diretsyo kung ginamit ba niya ang mga papeles ng aking bahay para sa pautang ng kumpanya. Matagal siyang natahimik bago umamin. Sinabi niyang inakala raw niya na pansamantala lamang ang pautang at malulutas din niya bago ko malaman. Sinabi ko sa kanya na ang pinakanakapagpalungkot sa akin ay ang pag-aakala niyang palagi ko siyang mapapatawad basta maayos niya ang problema ng lihim. Humingi siya ng tawad at nangakong makikipagtulungan kay Atin Mendoza upang ituwid ang mga papeles. Nakiusap si Carlo na magkita kami sa bahay ng bandang 3:00 ng hapon upang sabihin ang isang bagay na hindi niya masabi sa telepono na may kaugnayan sa kumpanya at hindi kay Bea. Pagsapit ng 3:00, dumating si Carlo sa bahay na may dalang kayumangging sobre. Pumasok siya sa sala at naupo sa tapat ko. Inilabas niya mula sa sobre ang isang maliit na kahon at isang serye ng mga dokumento. Binuksan ko muna ang kahon at nakita ang isang pilak na singsing na iniregalo ng aking yumaong ina bago ako ikasal, na nawala ko ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Carlo na natagpuan niya ito sa lumang drawer ng kanyang mesa sa trabaho at itinago sa loob ng maraming taon. Ipinatong ko ang singsing sa mesa at sinimulang basahin ang mga dokumento. Ang unang pahina ay isang kasunduan sa paglilipat ng sapi ng kumpanya 3 taon na ang nakalilipas. Nabigla ako nang malamang nagbenta pala siya ng bahagi ng kanyang mga sapi upang bayaran ang mga lumang utang ng kumpanya nang hindi sinasabi sa akin. Hindi niya ginamit ang pera para kay Bea o para sa sarili niyang luho kundi upang iligtas ang kumpanya. Nang tanungin ko kung bakit niya inilihim, sinabi niyang natakot siyang mabigo ako sa kanya. Napangiti ako sa lungkot at sinabing natakot siyang mabigo ako sa pagbebenta niya ng mga sapi upang iligtas ang negosyo, ngunit hindi siya natakot na mabigo ako nang dalhin niya si Bea sa entablado. Doon ko napagtanto na ang aming pagsasama ay hindi lamang simpleng pagtataksil ng isang asawa, kundi sunod-sunod na maling desisyon na nagmula sa kanyang labis na hiya at pagnanais na patunayang kaya niyang tumayo ng mag-isa hanggang sa mabaon sa sariling mga lihim. Inilabas ni Carlo ang huling piraso ng papel. Isang kasunduan iyon na nilagdaan ilang buwan na ang nakalilipas kung saan ang nakatanggap ng benepisyo ay ang kanyang dating kaibigan na si Dennis, na kasama niya noong nagsisimula pa lamang ang kumpanya. Sinabi ni Carlo na 3 taon na ang nakalilipas nang halos wala nang maipapasahod ang kumpanya. Nagpautang si Dennis ng 3 milyong piso gamit ang pera ng ama nito, kapalit ng 10% ng sapi ng kumpanya. Ang kondisyon bago ibigay ang pera ay kung sakaling tumatag ang negosyo, maglalaan ng bahagi ng kita para sa isang samahang pangkawanggawa na tumutulong sa mga batang kapuspalad. Inilihim daw ito ni Carlo dahil natakot siyang tutulan ko ang pagpasok sa panibagong obligasyon noong panahong maraming utang ang kumpanya. Sinabi ko sa kanya na kung sinabi lamang niya ang totoo sa simula, kahit hindi ako sumang-ayon sa lahat ay alam ko man lamang kung ano ang ginagawa ng aking asawa. Napagtanto ko na ang pinakamalaking problema sa aming dalawa ay ang nakasanayan niyang magdesisyon ng mag-isa at sabihin lamang sa akin ang inaakala niyang dapat kong malaman.
na nagdulot upang unti-unti akong maging estranghero sa sarili kong kasal. Tinanong ko kung alam ba ni Bea ang tungkol dito at sinabi niyang nilagdaan niya ang kasunduan bago pa man niya makilala si Bea. Nang tanungin niya ako kung nais ko pa ring makipaghiwalay, sinabi kong hindi ko pa alam. Ngunit kung mananatili man ako sa hinaharap, hindi iyon dahil sa awa sa kanya, sa kumpanya, o sa kanyang ina, kundi dahil sa tunay niyang pagbabago sa paraan ng kanyang pamumuhay at pananagutan. Hiningi ko ang numero ng telepono ni Dennis na nasa Cebu na ngayon upang personal itong makausap. Ibinigay niya ito bago siya umalis. Bandang 8:00 ng gabi, tinawagan ko si Dennis. Nang marinig niya ang aking boses, nagulat siya ngunit magalang na nakipag-usap. Ikinuwento niya na tinulungan niya si Carlo noon dahil malapit na itong sumuko at sinabing alam niyang ibinenta ko rin ang sarili kong ari-arian upang iligtas ang kumpanya dahil labis itong ipinagmamalaki ni Carlo sa kanya noon. Napaluha ako nang marinig iyon at nagtanong kung bakit hindi iyon sinabi ni Carlo sa akin. Sumagot si Dennis na kung minsan ang mga lalaki ay nag-aakalang nauunawaan na ng kanilang asawa ang mga bagay na nasa loob lamang ng kanilang puso. Nagtanong ako kung mahal ba talaga ako ni Carlo. At sinabi ni Dennis na naniniwala siyang mahal ako nito. Ngunit ang pagmamahal sa isang tao at ang pagkaalam kung paano pakitunguhan ng tama ang taong iyon ay dalawang magkaibang bagay. Matapos ang tawag, binuksan ko ang drawer kung saan nakatago ang mga gamit ng aking ama. Kinuha ko ang isang maliit na kwaderno kung saan nakasulat sa huling pahina ang mga salitang, "Anak, ang pag-aasawa ay hindi pagbibigay ng iyong buong buhay sa isang tao, kundi pagpili ng isang taong makakasama mo sa pag-iingat ng buhay ninyong dalawa. Kung darating ang araw na kailangan mong pumili sa pagitan ng pagpapanatili ng isang tao at pagpapanatili ng iyong sarili, huwag mong isiping makasarili ang piliin ang iyong sarili. Dahil ang taong marunong magpahalaga sa sarili ang tanging makapamumuhay ng marangal kasama ang mga taong kanyang minamahal." Biglang tumunog ang telepono at nakita kong si Bea iyon. Nakiusap siyang magkita kami kinabukasan dahil may nais siyang ibalik sa akin at ayaw na raw niyang maglihim pa. Kinaumagahan sa isang kapihan, inilabas ni Bea mula sa kanyang bag ang isang susi at ipinatong sa mesa. Nakilala ko agad iyon. Ang susi sa gilid na tarangkahan ng aming bahay na may maliit na kahoy na palamuti na binili ko sa vegan maraming taon na ang nakalilipas. Sinabi niya na ibinigay iyon ni Carlo sa kanya 2 buwan na ang nakalilipas, kasabay ng pangakong maaari siyang lumipat doon pansamantala dahil pormalidad na lamang ang aming kasal. Ngunit ibinabalik niya ito ngayon dahil napagtanto niyang hindi pala pag-aari ni Carlo ang bahay matapos makita ang mga papeles sa anibersaryo. Humingi muli ng tawad si Bea at inaming naniwala siya sa mga kwento ni Carlo noon dahil maayos itong magsalita at nagpapakitang tila siya ang biktima sa aming pagsasama. Ngunit nang makita raw niya ang mga ulat sa pananalapi at ang aking pagbawi ng puhunan, naunawaan niya kung gaano kalaki ang aking naitulong. Sinabi niya na hindi siya nakikipagkampi sa akin kundi nais lamang niyang maging patas sa sitwasyon. Tiniyak niya na itutuloy niya ang kanyang pagbubuntis at hindi niya pipilitin si Carlo na pakasalan siya dahil nais niyang lumaki ang kanyang anak na may responsabling ama ngunit hindi nagsimula sa paninira sa ibang babae. Itinulak ko pabalik ang susi sa kanya at sinabing ibigay niya iyon kay Carlo upang matutunan nito na simula ngayon. Kung nais nitong magbigay sa iba, ay dapat gamitin ang sarili nitong pag-aari at pananagutan. Bago umalis, nahilo sandali si Bea, kaya inalalayan ko siyang maupo at ipinag-order ng maligamgam na tubig bago ako tuluyang nagtungo sa aking sasakyan. Pagkasakay ko sa kotse, tumawag si Carlo at sinabing nagpasya siyang umatras sa isang malaking proyekto na mangangailangan ng paggamit ng ari-arian ng pamilya bilang garantiya at sinabi sa lupon ng mga direktor na simula ngayon ay tatayo ang kumpanya gamit ang sariling kakayahan nito. Sinabi rin niya na aalagaan niya ang mag-ina ng may maayos na pananagutan at hindi na muna pupunta sa aking bahay kung hindi ko nais. Nang gabing iyon, naghintay si Paulo sa labas ng aking tarangkahan at nagpaalala na panatilihin ko ang aking sariling tahanan para sa aking sarili. Pumasok ako sa bahay, inilapag ang susi sa mesa, at tiningnan ang larawan sa kasal. Sa unang pagkakataon, hindi ko ito inalis o itinago. Iniwan ko lamang ito roon dahil naunawaan kong ang nakalipas ay hindi kailangang burahin upang makapagpatuloy. Kailangan lamang itong ilagay sa tamang lugar. Kinabukasan, tumawag si Ate Mendoza at sinabing may isang taong nais makipagkita sa akin na may hawak na bagay na ipinatago ng aking yumaong ama.
Nang magtungo ako sa kanyang opisina ng hapong iyon, nakatagpo ko si Ginoong Reyes, isang mahigit 60 taong gulang na dating kasosyo ng aking ama sa negosyo. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na kahoy na kahon na ibinigay ng aking ama, 6 na taon na ang nakalilipas bago ito pumanaw. Sa loob ay may lumang sulat na may pamilyar na sulat kamay ng aking ama na nagpapaalala sa akin na huwag kailanman iwawala ang sarili para lamang sa isang kasal at ang pagpili sa sarili kapag nasasaktan ay hindi pagiging makasarili, kundi isang paraan upang manatiling marangal. Nang gabing iyon, dumating si Carlo at ipinakita ang mga formal na dokumentong nagpapatunay na ang aking bahay ay tuluyan ng ibinukod mula sa lahat ng pananagutan ng kumpanya at ibinenta niya ang kanyang mga personal na ari-arian upang bayaran ang mga natitirang utang nang hindi na humihingi ng tulong sa akin. Nang sumunod na araw, dinalaw ako ng aking biyenan na may dalang lutong pagkain. Naluha siya habang nakikiusap na wag ko siyang ituring na ibang tao kahit hindi na kami magkasama ni Carlo sa hinaharap. Niyakap ko siya at sinabing mananatili siyang ina para sa akin dahil ang mga taong pinagsamahan namin ay hindi mawawala dahil lamang sa isang pirasong papel. Makalipas ang 3 araw, dinala ako ni Bea sa tahanan ng kanyang ina na si Aling Carmen sa isang tahimik na barangay sa Rizal. Isang simpleng tindera sa palengke ang kanyang ina, na buong kababaang loob na humingi ng tawad sa akin at ibalabing ang isang libreta ng ipon na naglalaman ng perang ibinigay ni Carlo para sa sanggol. Sabay sabing hindi gagamitin ng kanyang anak ang anumang bagay na pag-aari ko. Ipinilit ko na itago nila iyon para sa pangangailangan ng sanggol dahil iyon ay pananagutan ni Carlo. Nang gabing iyon, nagkausap kami ni Carlo sa huling pagkakataon sa aming sala. Maayos niyang inihayag na inihanda na ng kanyang abogado ang mga dokumento para sa aming formal na paghihiwalay, hindi dahil hindi niya ako mahal, kundi dahil naunawaan niyang ang pagpilit na itali ako sa kanyang tabi ay isa na namang pagiging makasarili. Tinanong ko kung pinagsisisihan ba niya ang lahat, at sumagot siya na pinagsisisihan niya na nagkaroon siya ng isang Andrea sa kanyang buhay, ngunit hindi niya ito pinahalagahan. Pinasalamatan ko siya dahil sa unang pagkakataon ay hinayaan niya akong pumili nang hindi ako pinipilit na iligtas siya. Humingi siya ng tawad at tinanggap ko ito ng buong puso. Makalipas ang 3 linggo, natapos ang proseso ng aming legal na paghihiwalay ng tahimik, walang sigawan, walang pagtatalo, at walang paninira sa isa't isa. Nagsimulang patakbuhin ni Carlo ang kumpanya nang mag-isa sa mas maliit na operasyon at unti-unting binayaran ang mga utang. Si Bea naman ay nanatiling nakatira kasama ang kanyang ina, nagpatuloy sa kanyang trabaho, at maayos na nakipagkasundo kay Carlo para sa suporta ng kanilang magiging anak. 1 taon pagkatapos, muli kaming nagkita ni Carlo sa isang simpleng pagtitipon. Payat siya ngunit kalmado ang mukha. Nang magtanong siya kung kumusta ang aking buhay, sumagot ako na payapa ako. Doon ko napagtanto na hindi na ako nasasaktan. Hindi ko na kailangang magtanong kung masaya ba siya o kung naaalala pa niya ako. Inakala ko noon na ang pagtatapos ng isang kasal ay pagtatapos ng buong buhay, ngunit kung minsan, ang pagwawakas ng isang kasal ay ang sandali kung kailan ibinabalik sa isang babae ang kanyang sarili. Hindi ako nanalo laban kay Carlo, hindi rin ako nanalo laban kay Bea. Ang tinalo ko lamang ay ang takot na matagal nang nagtali sa akin. At kung mayroon man akong ipinagpapasalamat sa lahat ng nangyari, iyon ay ang muling pagkatagpo ko sa pinakamahalagang taong matagal ko nang napabayaan, ang aking sarili. 1 taon matapos malagdaan ng mga dokumento, nakatayo ako sa harap ng tarangkahan ng bahay na iniwan ng aking ama sa lungsod Quezon habang pinagmamasdan ang malalagong halaman sa bakuran. Binago ko ang ilang bahagi ng bahay upang maging isang lugar kung saan tinutulungan ang mga kababaihang nagnanais magtayo ng sarili nilang maliliit na negosyo. Madalas pa ring dumalaw si Paulo bilang isang tapat na kaibigan na laging handang makinig ng walang anumang kapalit. Isang araw ng linggo, nagpunta ako sa bahay ng aking dating biyenan upang sumalo sa tanghalian kasama si Carlo. Masaya kaming nagkwentuhan tungkol sa kanyang anak na babae kay Bea habang inihanda ng aking dating biyenan ang mga paborito kong ulam. Wala nang sumbatan o paninisi, 2 taong natutong maging magkaibigan matapos ang isang masalimuot na nakaraan. Nang magpaalam ako pagsapit ng takipsilim, inihatid ako ni Carlo sa tarangkahan at nagpasalamat sa mga taong sinamahan ko siya noong wala pa siyang anuman. Ngumiti ako at sinabing sapat na ang malamang minsan kaming nagmahalan ng totoo at hiniling namin ang kabutihan para sa isa't isa bago naglakad sa magkahiwalay na landas.
Sa aking pagmamaneho pa uwi, naalala ko ang gabing iyon sa BGC. Inakala ko noon na kailangan kong bawiin ang lahat upang patunayang hindi ako talunan. Ngunit ngayon ay naunawaan ko na ang tunay na tagumpay ay ang hindi pagiging mapait matapos mawala ang isang mahalagang tao, ang kakayahang magpatawad ng hindi na kailangang bumalik, at ang pagtanaw sa mga magagandang alaala nang walang pagnanais na angkinin muli ang nakaraan. Pumasok ako sa aking tahanan, nagtimpla ng tsaa, at naupo sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang payapang gabi. Kung may magtatanong man kung naging karapat-dapat ba ang 10 taon ng aking kasal, sasabihin ko pa ring oo, dahil sa loob ng 10 taong iyon ay natuto akong magmahal, magsakripisyo, masaktan, at sa huli ay maging ganap na matatag. At kung tatanungin kung nanghihinayang ba ako, sasabihin kong oo, ngunit hindi ko na nais bumalik dahil ang nakaraan ay para alalahanin at hindi para tirhan magpakailanman. Dito nagwawakas ang kwento ni Andrea. Isang 10 taong pagsasama na nagtapos sa kapayapaan, kung saan ang bawat isa ay natutong humarap sa sariling pananagutan ng may dangal at pagpapakumbaba. Ang pagtatapos ng isang relasyon ay hindi nangangahulugang nasayang ang lahat, kundi isang paalala na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa sandaling matutunan nating mahalin ang ating kapwa nang hindi kailanman nawawala ang paggalang at pagmamahal sa ating sarili.